Ang Alamat ng Karagatan by Jim Lloyd. Nainip sa ilalim ng karagatan si Amansinaya, ang bathala ng tubigan. Noong musmus pa ang daigdig, wala siyang makitang kaaya-aya kundi ang malalamig na bato sa pusod ng dagat o ang mapuputing buhangin sa gilid ng pasigan. Wala siyang makausap at nayamot siya sa paglipas ng mga araw. Umulan man at umaraw, ang kanyang kapangyarihan ay nanatiling nakapaloob sa tubigan. Tubig, tubig, tubig ang kanyang kapangyarihan at ang malimit niyang bukang bibig. Ngunit ano ang silbi ng kapangyarihan kung siya lamang si Amansinaya ang nakakabatid? Kailangang subukin niya ang hanggahan ng kanyang lakas, talino at loob. Kailangan niyang ilabas ang kapangyarihan sa loob ng kanyang katauhan. Nag-isip siya ng mga paraan at nilibot niya ang kanyang nasasakupan. Ilog, lawa, tangway, dagat at iba pang malalalim na guwang ng lupang nagsilbing imbakan ng tubig ulan. Napansin siya ni Araw at nagwikang, "Kay lungkot mo naman, kaibigan. Nag-iisa ka riyan at tila walang kabuluhan." Nagpanting ang tainga ni Amansinaya. Walang sinuman ang nakakauyam sa kanya noong una pa man. "Ipakikita ko sa iyo ang aking kapangyarihan," mabilis na sambit ni Amansinaya kay Araw. Sumigaw ng malakas si Amansinaya at ang kanyang sigaw na umalingaw-ngaw ay nagpaalimbukay ng mga alon. Lumitaw ang matitinding daluyong na nagpabaha sa mga baybayin at nagpalubog ng ilang puno. Paulit-ulit na sumigaw si Amansinaya at nagdulot iyon ng dambuhalang ipo-ipo sa laot. Pagdakay umahon sa tubigan ang marahas na buhawi na pumuwing sa mabibilog na mata ni Araw. Nagulantang si Araw. Humingi siya ng paumanhin kay Amansinaya. Mula noon, ang kinaugaliang anyo ni Araw ay tila umaahon siya sa silangang dagat tuwing umaga at lumulubog naman sa malalim na kanlurang dagat tuwing dapit hapon. Paulit-ulit ginawa iyaon ni Araw ayon sa takbo ng panahon upang ipagunita sa sinumang makakasaksi ng anyo ng nagkakasundong tubig at liwanag. Hindi na muling biniro ni Araw si Amansinaya at hindi na rin kinayamutan ni Amansinaya si Araw. Gayunman ay hindi pa rin nasiyahan si Amansinaya. Sa ibabaw ng kanyang mga palad, dinilikha niya ang dalawang saray ng tubig sa karagatan at kaliwang kamay niya ang nagpabukal sa ibabang saray. Malamig, mabigat at hindi kayang arukin ng liwanag, samantalang ang kanang kamay ay nagpabukal sa itaas na saray. Mainit-init, magaan at yaon lamang ang hanggahan ng kanyang abutin ng isang sinag ng araw. Hindi kailanman naghahalo ang dalawang uri ng tubig. Isang paalala rin iyon sa hindi kailanman mababatid o maaarok ng sinag ng araw ang hiwaga ng tubigan. Kung ibig ni Amansinaya na matulog sa darako, ay darako siya sa ibabang saray, at kung ibig magpaaraw ay tutungo sa itaas na saray. Gayon ang paulit-ulit niyang ginagawa sa paglipas ng panahon. Napansin ni Ulap ang gawi na Amansinaya. Si Ulap na nag-iingat ng maraming abram na at bangang puno ng asin, at biniro ang bathala ng tubigan. "Kaya kong sakupin ang puok mo," pahaging ni Ulap. Maya-maya nagdilim ang paligid. Mabilis na bumaba ang ulap at nagkunwaring sasakupin nga ang lulan ni Amansinaya. Bumalikwas si Amansinaya na niniwalang totohanin ni Ulap ang banta. Biglang pumalakpak si Amansinaya ng napakalakas at nagdulot iyon upang umalimbukay ang mga alon. Sinalpok ng mga alon ang katawan ni Ulap at niyanig at nagbagsakan ang mga abram at bangang nakapatong sa kanyang ulo. Nabigla si Ulap at hindi niya napigilan ang pagtapon ng mga napakaraming asin sa karagatan, at yaon ang simula kung bakit umalat ang mga dagat sa daigdig.